Matindi rin ang sagot nitong Malacanang Palace Officer, Communication Undersecretary Attorney Claire Castro dito sa ginawang pag-archive ng mga senador sa kaso ng itong impeachment ni Sara Duterte. Ang sinasabi ni Attorney Claire Castro, ginamit lang. Parang yun din ang topic ko na isang araw ng mga senador, yung ruling ng Supreme Court kahit hindi final. Eto, pakinggan nyo ito yung ilang bahagi ng kanyang paliwanag dito. Sa pag-archive ng Senate sa impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte, tingin ko lang, itong mga senador na to, feeling ko lang to gusto talaga nilang i-dismiss, pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Nakatakas ang Senado sa judgment ng mga tao na sila ang pumatay sa impeachment kasi ang tinuturi nila Supreme Court. Sa kanyang vlog, sinabi ni Castro na tila nagtatago sa likod ng Korte Suprema ang senator judges dahil kung tutuusin, hindi ng pag-archive ang recourse bunsod ng immediate and executory ruling ng SC. You can also show respect by not making any action, saying na let's wait for the decision, final decision of the Supreme Court. And then kapag naging final na ito at sinabi talaga no jurisdiction, then you cannot do anything but to abide by the law or to abide by the proceedings or decision of the Supreme Court. Yun lang. Ba't kailangan i-archive? Ayun. Kita nyo, abogado po yan Yun daw dapat gawin. Bakit nga naman kailangang i-archive? Kasi kung yung mga gunita, mayroon ding motion si Senate Minority Leader Tito Soto. Motion to table. Ayaw nila yun. Pinatay nila yun. Di ba nagbotohan? Pati yung motion na ilagay muna lang natin yan. Hayaan muna natin sa table yan. Hayaan muna sa ating opisina yung sinasabi nga ng Supreme Court. Kasi hindi naman yung final pa. Hintayin natin ang final decision kasi merong motion for consideration dahil in-entertain naman ng Supreme Court ang motion for consideration ng Kongreso. At saka yung ibang petisyon ng mga private sector bilang pagpapatunay after matanggap ang MR na tinatawag ng Supreme Court, inatasan, hiningan ng komento, pinasasagot ang abogado at kampo ni Sara Duterte. So merong ongoing process pa. Talaga nagpapatunay na hindi pa yan final na desisyon. Pero nagmadali ang mga makaduterteng senador at kaagad-agad ay inarchive nila. Ay, di ba? Kaya hindi mo masisi. Ako, nabanggit ko na before yan. Ayan, sinasabi rin ni Castro. Ginamit nila yung ruling ng Supreme Court kahit hindi final, pwede namang hintayin. Kasi kung yung motion ni Soto ang nanalo, motion to table, ibig sabihin, hintay lang natin, dyan lang muna, saka na natin talakayin yan pagka mayroon ng final decision. Walang kasabit-sabit ngayon ng Senado. Kasi kung halimbawa, after 1 week, after 1 month, ang sabi ng Supreme Court, ito yung desisyon. Illegal talaga ang ginawa ng Congress. Final na ito. O, edi tapos. Sa kanila italakay para i-dismiss na rin ng Senado yung kanilang, kung gusto nilang i-dismiss or kung anumang gusto nilang i-archive, nasa kanila na yun. At least wala nang pagdidibatihan kasi final decision ng Supreme Court. Kung sakali naman nabaligtad rin yung kanilang ruling, mas madaling pag-usapan yung nasa table lang. Mas madaling pag-usapan yung motion ni Soto kasi hindi naka-archive dyan, naka-standby lang, madaling kunin at madaling italakay sa plenaryo kung anong gagawin kung sinabi ng Supreme Court na nagkamali sila o babalik rin na ruling. Ganun po yung proseso hindi. Dahil majority ng senador ay yung mga kaduterte senador ay nanindigan i-archive. Alam nyo, napakahirap hirap po na naka-archive para kayong naghuhukay ng balon na napakalalim. Kasi yung naka-archive na dokumento o ganyang klase, yan po ay subject na naman for debate kung bubuksan ba o hindi. Voting na naman. Magbubutuhan na naman sila. So kung mayroong 19 senador na pumabor na i-archive, sa tingin ba ninyo? Mahahati yun? Sa tingin ba ninyo? Yung mga yun ay magbabago ng paninindigan? Malamang. Panindigan pa rin. Huwag natin pag-usapan yan. Dismiss na natin. Ganun pa rin. Next year na lang. Maraming technicalities, maraming i-raise na issue ang mga abogado dyan sa Senado na para ilibing ng tuluyan kahit nasa archive na ang kaso,
kahit mayroon pang pagbabago sa Supreme Court kung sakasakali. Samantalang kung motion to table o nandyan lang, naka-standby lang, madali yan. Kung hindi naka-archive, madaling umpisahan, madaling tapusin kung mayroong final decision. Ganun yan eh. Hindi na ho talaga nila, nanaig po talaga ang kampihan, hindi ho ang katotohanan. Sa totoo lang sa aking opinion, observation, hindi naman tumingin talaga sa mga ebidensya itong mga senador na identify sa mga Duterte. Kaagad-agad sa kanila from day one, wala yan. Kaagad-agad sa kanila from day one, political lang ito. Kaagad-agad from day one, harassment lang yan. Kaya ayaw nilang tingnan ng ebidensya. Ganon silang kalupit. Pero ginawa niyo senador yung mga taong yan, wala tayong magagawa. Ako, hindi ako nagsisisi kasi hindi ko naman binoto yung iba dyan. Pero ganyan ang binoto nyo, kaya ayan, magsisisi kayo. Di ba? Kasi ang kredibilidad ng isang tao ay manggagaling sa iyo kung paano, kung meron ka ba niyan o wala. Pero kung pakapalan, kampihan, pag-dismiss without trial, pag-dismiss ng walang kaliwanagan, yan ay pagtatakip ng katotohanan. Ang impeachment ay accountability, hindi harassment. Nakatulad na sinasabi nila, harassment lang. Harassment ba yun? Merong hindi may paliwanag na 612 million pesos? Harassment ba yun? Yung hindi may paliwanag kung bakit naglagay ng tig 50,000 pesos sa bawat opisyal ng Department of Education ng kanyang panahon na sekretary? May testigo, may ebidensya, 50,000 in 6 months. Ay wala ba rin sa inyo yung sinabi niyang, hindi ako nagbibiro, may inutusan na ako para sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Tapos sinabi niya, PI tayong lahat, pari tayo, dinamay. Matino ba yun? Di ba pananagutan yan? No one is above the law kahit Vice President. No one is above the law kahit abogado pa siya. Dapat ganon. Pero ang mga senador na kakampi niya, bulag, nagbibingi-bingihan, nagtatanga-tangahan. Kunwari pa, sinunod nila ang ruling ng Supreme Court. Hilaw pa rin yun eh. Kasi hindi nga yung final. Sinabi naman ng Supreme Court, hindi pa rin final yun. Hindi naman sila mag-i-entertain ng motion for reconsideration kung tapos na. So, in-entertain nila. Malinaw na hindi pa tapos. Ginagawa naman yung bobo mga Pilipino. Mabuti pa yung hindi abogado, nakakaintindi ng rule of law. Yung abogadong politiko, maka-Duterte, nililigaw sa rule of law ang mga Pilipino. Observation ko yan at opinion ko. Huwag kayong magalit man kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Paninindigan ko, sinasabi ko, ang opinion ko, entitled ako. Ang observation ko, base sa ginagawa nyo at pinakikita nyo sa mamamayang Pilipino. Please like and share. Subscribe kung hindi pa.